The message that I'm going to share, started last Sunday, is the message about I choose to overlook. No? I choose to overlook. But pasabot, no? Dili lang tagdon ba? Daghan sa tuwa, we have so many minor injuries. But we try to attend to that minor injuries like attending to a major injury. Hilom man kayo. Usahay, gamay ragod to. Pero ato yung padakon ba? Pwede ragod to siya tambalan o niltayulit. Pwede ragod to siya baniran. Pero tungod sa atuang, no? Tungod sa atuang pag-alaga sa atong samad, layo ra kayo. Napangos bitaw ko atong yaging Sabado ba to? Ay, lula lagi balibol, nagtuo man ko nga naay nipad akong tuhod. Pag kuha na ko sa bola, naluhod ko, gisi akong diri. Ya, adula lang yapon. Ay, lami man yung dula. Taon-taon, na-feel na ako, nanay dugo nagagas. Hapdos na. Anak ko, kinalala ko maligo sa dagat para mahugasan ng akong samad. Usahay, pero naiuban, magtanaw lang, nakuha ng sumatat sa Alay, layo na na sinai. Ayaw lang idikit, kay maduol siya. Usahay, kaya ragod. Kaya ragod, dilitak doon. Diba? Isulod ka dali. No, may kay mong ising-isi. Unya kay, ang nakasugat ni mo, nagmugot. Good morning po. Yan, nagsugat ni mo, ano yung dagwayo? Magunahuna din ka ba? Wala na gani ni welcome na ako. Gisugat pa dyan kung nagmugot. Way ayo ni simbahan na ni. Mangita na lang kong lain. Hilom kayo. Tisingan ako sa Pikas Kanto. Basig na ilang simbahan dito. Wala ka kabalo. Nagatoy mong kasugat, no? Natoy checking ang motalbog pagkaugma. Mo nang mugot kayang naong. You don't know what they're going through. Gamay ragot kayo. Gamay ragot kayo na. No, gamay ragot, pwede ra palampason. No? Pero kaning mga naglingkod din, dili pwede palampason kay mangluod niya ni. Dali na, dali. No. Pwede ra gyud palampason. Natay mga hurts ba? Hurt or hurts. Na pwede ra gyud i-overlook. Oh, habang nagakuan sila, I will read the scripture. Ingon din ni, God sends and discretion make a man slow to anger, and it is honor and glory to overlook a transgression or an offense without seeking revenge and harboring resentment. The word na akong gipili diya is, I choose to overlook. No? It is His honor and glory to overlook. Kanang pasagdan lang ba? Di lang kung tagdon. No? Kay basin po, napod siya hinungdan nga nung nag-ingon nato siya. Pwede yun. Ingay mong katapad, pwede yun. Ha? Sige. Itaas na inyo ang sobre. Lord, salamat sa mga gasa karong buntaga nga gidala sa imong mga servants of God, givers this morning. I ask and pray that you will bless it. I ask and pray and I declare shalom upon these gifts, O God. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken, great wealth, and the favor of God be upon all of them. In Jesus' name, amen and amen.
Lord, we thank you for your word this morning. Thank you, Lord, that we will be able to, Lord, give everything to your word today, attention to your word today, and allow us to really, Lord God, speak to our hearts this morning through your word. In Jesus' name, amen and amen. That is the verse that we have started last Sunday. And another translation sa Amplified, ingon diya, good sense and discretion make a man slow to anger, and it is his honor and glory to overlook a transgression or an offense without seeking revenge and harboring resentment. But in Cebuano, nindot ang Cebuano nga version, ingon siya diya, ang taong maayog panabot, no? Pasabot sa maayong panabot na ng maayong panghuna-huna ba? Makapugong sa iyang kaugalingon. Kung may makasala kaniya, iyang hiyas o iyang gasa ang dili pagpanumbaling niini. Uy, di ay. Nga kung may makasala sa imuha, di lang ni mo tagdon. Kaya or kaya? Kaya. Oo. Di ba? Kung naay maka-offend sa imuha, no, mag-matter yun na sa imuhang response. Two things na pwede nimong buhaton. Either you will respond or you will react. Ingon pa ang scripture, if you are going to respond, you will be broken. You will be broken like bread. Okay? But unless you will be broken, you will not become a blessing. Remember when Jesus prayed for that bread, no, in feeding of the 5,000 and the 4,000, he broke the bread first. Ingon siya, this is my body. It is broken for you. Ingon siya, gipakita ni Jesus nga, broken ang iyang body. So that body can become a blessing to anyone. Ang ato ang kinabuhi, hangtod dili ma-broken, hangtod dili ma-break, we will never become a blessing. There's blessing in brokenness. Pag naa kay mga brokenness sa imong kinabuhi, no, if you will respond, you will surely receive the blessing. But there's another thing na pwede nimong buhaton is when you start to react. Masuko ka ba? Niya, sa imong kasuko, mubunga ni siya og kalagot, kaligot-got, og kapungot. No? Ma-member ka sa KKK. Kalagot, kaligot-got, og kapungot. And because of that, it will bring the worst sa imong kinabuhi. Because if you will respond, you will be broken and you will become a blessing to many. But on the other side, if you will react, you will be crushed. Kung sabot pasabot, madugmok yun ka. Lisod na biya gamiton ang dugmok na kayo. Okay? Kung mabuak lang ang plato, na di siya madugmok, pwede pa na siya, kung sa'y tawagan na, pwede pa ni mo idikit-dikit. Pwede pa ni mo epoxy. Pero kung madugmok siya, ilabay na ganun siya. Dili na siya mapuslan pa. We will not allow nga atong kinabuhi mapulpog, madugmok. Kay kung once madugmok siya, nagay panahon nga, lisod na gyud ka ug balik sa Ginoo. Maglisod na gyud ka. No? Yes, di siya imposible nga mabalik ka pa, pero lisod kayo, subidaon kumbaga. Ingon pa sa mga driver, subidahon kayo. That's why when we have offenses, when we receive offense sa atong kinabuhi, we have to process it. Oops, normal man yun nang masuko ka sa sugod. Pero sana within that day,
or butang na to, kung quick kay ka to process, paspas ang imong pangunahuna, in a matter of 1 hour, you're okay. Pastor, naglisod man na. Lisod siya kung ikaw lang. Pero kung imo na siyang i-offer nga to sa Ginoo, ang imong kasakit, imuhang kalagot, dali ra siya mahupay. Kinsa experience na. Oh, di ba? Pagsukukay ka. Pero taliwala sa imong kasukukay, numdum ka, you have to overlook. Blessed are those who overlook offenses. Lord, ako gining ihalad sa imuhang tiilan. Lord, tambali akong kasing-kasing. Tanggala Ginoo ang sakit sa akong kasing-kasing. And you can overcome. So many times, I've experienced that. Pareho kay Mary na atong gihimo example last Sunday. No, kuyaw kayo tong kay Mary ba kay? Si Mary, pagkatao ni Jesus in Luke chapter 2, no? Pagkatao ni Jesus, there was a man named Simeon. Ngayon, ingon si Simeon, is a prophet. Ingon si Simeon, now that I have seen the salvation of the world, Lord, I can now live in peace. Ngayon siya, pwede na akong mubiya, and then pwede na akong mamatay. Pero before siya na nibiya, ningon siya sa ginikanan ni Jesus. Ingon siya kay Mary o sa iyang husband na si Joseph. No, ingon siya, this child, ingon siya, kani inyong anak ba? No, it's not yet there. Kani inyong anak ba? No? Kani inyong anak, naginganlag Jesus. Mao ni siya ang hinungdan, nga daghan ang matakilpo, mapandol, even to stumble and fall in many in Israel. Wala kay kasabot si Mary o si Joseph atong panahona. Unsa to'y pasabot niya? Ayun siya, this child is destined. Kaning inyong anak ba? No? Kaning inyong anak is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be a sign that will be spoken against. A sign of rejection. He will be rejected. Many will stumble and fall. Every time he will speak. That's why Jesus said, I did not come to unite, but I have come to divide. Nga naman, because if there's Pharisees and Sadducees in that gathering, there is always division na mahitabo because they will always reject Jesus as the new Messiah. Ilagi nang i-reject. Muna ingon si Simeon, ayaw mo katingala, nga daghan ani, din sa Israel. Pero, ang kahibulungan kayo kay dili lang man sa Israel. Ningon man siya, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. Dili lang sa mga tao sa Israel, kundi mismo sa inyong mga ginikanan. Kamong mga ginikanan ni Jesus, no? Himuon po na niya sa inyo, ha? I-offend po mo ani niya. To cut the story short, i-offend po mo ani niya. No? Para makita kung unsang nasa sulod sa inyong kasing-kasing. And there was a story, to continue, no? I started to look at the word offense. Offense, in the Greek, it says scandalon. Say it with me, scandalon. Say it with me again, scandalon. Unsa ng scandalon? Scandalon is a snare, a bait, a trap, offense. Sa Bisaya pa, litag. Sa Tagalog, bitag. Diba? Malitag ka ba? Pag offended ang usa ka tao, no?
Pag imo nang puy-an ang imuhang kay ubos. Diba? Pag puy-an nimo nang imong offense, wag yung kay paingnan. I'm sorry to say this. You will never go anywhere blessed when you are offended. But let me explain this. Hindi ibig sabihin na hindi ka talaga ma-offend, no? Pag sinabi kong, sino sa inyo rito ang hindi talaga na-offend, nobody will raise your hands. Wala kayo mo raise sa inyong kamot. Nga naman, tanan man ta na-offend. Di ba? Tanan ta na-offend. Pwede gyud nga kitang tanan ma-offend. Pero kinahanglan magdesisyon ta to reject that offense. At first, kita to eh. Grabe, insulto mga ito yung pagkasulti. Grabe mga ito. Unsa ka kagrabe sa nahitabo kang Mary. Offense number 1. Let's have a quick review with this. Offense number 1. Nawala si Jesus in Luke chapter 2. Nawala si Jesus sa templo. Dili lang sa kaadlaw, tulo kaadlaw. Sa diyang nawala siya sa tulo kaadlaw, gipangita siya og taman siyang ginikanan. I'm sure, ang ginikanan nga mangita siyang anak nga nawala. Diba? Si JB lang gani, dugay lang gani makauli. Sige na ko panawag, asa ka? Labi na karon mga panahon, no? Daghang holdapan, daghang sa SPH, nag-withdraw lang sa video, gidunggab, patay ba to? Wala namatay, no? Ang namatay katong diha sa may ikulan, no? Nga babae, naghulat lang. So, medyo delikado yun ang sitwasyon karon. Una, siyempre ako, gasundo, hatod sundo. O kinanglan magtaksi. Siyempre, imo ko ng anak. Ha? Si Mary o si Joseph, pagkawala ni Jesus, tulo kadlaw, dili lang isa, tulo. Balisang-balisa sila. Hinahanap nila yung kanilang kaisa-isang anak during that time. Hirap sila maghanap. Hinalughog ang buong bayan para hanapin ang kaisa-isang anak na si Jesus. But nowhere to be found. After 3 days, biglang sumulpot si Jesus. Siyempre, nagsabi yung nanay, Nak, why are you doing this to us? Asa man ka, ni adto. Ingon ba lang si Jesus nga, why are you looking for me? Ngayon siya, don't you know that I must be in my Father's house? Ano mangita mo muna ko? Ha? Wa ba kang kabalo nga dapat nako sa balay sa ako ang amahan? He was talking, referring to the presence of his Father. Kung ikaw ang ginikanan, di ka mayubos. Tulo ka adlaw ka, nagtuyok pangita. Unya, wa nakitaan, karon ni sulpot o kalit. Muingon pag yun nga, anong ipangita mo kunin mo? That was offense number 1. Pero ingon ang response si Mary diha, quickly. Ang response si Mary diha, ingon siya, but they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Isabitar man po si Jesus sa ilaha. Pero ingon din niyo, but his mother treasured all these things in her heart. Ingon niya, wala niya nasabtan. Pero gitreasure niya. Pwede ba? Pwede di ay? Pwede di ay nang, no, matreasure ni mga sa kabutang awa ni mo nasabtan. Munang ningon ko sa statement last Sunday, dili tanang butang, kinahanglan na to sabton. Kay di gyud ta kasabot. Because we have a finite mind and God is infinite. His ways are always higher than our ways. His plans are always, better than our plans. Muna dili kita pwede mo sabot, Lord, pasabta ko Ginoo. Ingon sa Lord, ayaw na lang, sayang ang oras magpasabot. Unya kita na bang labi na kita mga Pilipino, gahi na mo tapsabton. Inay mo katapan, gahi ba ka pasabton? O kinahanglan yun dinitali ba? Diba? Maghatag bitaw kang instruction, ugma ha, magbantay, nani. Tats, ugma, yun. Ugma, lagi. Balik-balik ko, magin mo PM, magin. PM. Unsa ba ito, tats, ugma, magin to?
Dili, ugma gyud. Kana bang kayo sabton ba? Muna kung paningkamutan nimo nga sabton ang tanan ginahimo sa Ginoo sa imo, dili nimo kayang sabton. Pero kaya nimong musubmitar sa Ginoo. We are not called to understand everything, but we are called to obey. Amen. Ingay mo katapad, sunod lang gud sa Ginoo. Total siya manggihapon tanan ang naghimo ani. Sunod lang gud. Ayaw lang reklamo, basta ang ending ana, victory lagi na. Basta ang ending ana, di ba? Happy ending yun na. Basta kabubuton sa Ginoo, muagi man ang mga pagsulay, muagi man ang isang daghang problema, pero ang ending ana, happy ending. Ingnay mo katapad, happy ending lagi ka. Ha? Basta kayo masunod ka sa Ginoo. Number 2, friends. Ikaduha, kani mas bugat ni. Nahutdan og bino ang kinasal in the wedding of Cana. That was the first miracle of Jesus. Ingon niyang mama, nak, wanay bino ba? Pwede ba nga mag-magic ka diya? Pwede ba? Kabalo gud ang mama nga, no, earthly mother. By the way, Mary is the earthly mother of Jesus, but he is not the mother of God. Okay? Karoon na to ni. Kay ingon pa ni Ipoy, na daw to yung sa to? God the mother? JB sa ko, nagkana lagi mga kulturong tatso. Nagsiya, nakatawa ko. Nagsiya na siyang nakita. Ngayon daw na daw God the mother. Okay. So, ingon niyang inahan si Mary. Nahutdan nagbino. Pwede ba? Wa man ni dayon diri ho. Ha? They have no more wine. Tanawan tubag ni Jesus. Woman. Uy. O mas worse pa na. Hoy, babae! Ay kung iapila-pila na kay nga akong panahon, wala pa ni abot. Tanawa daw, di ba ka ma-offend? Kung ikaw ang mama, tubagong kang inana, di ka malain? Ha? Lapangag, magkayaputo na ng bataan. Pag-inana, di ba? Malain yun ka. Kuyaw, bariya ni Pastor Ratse nga. Dili man siya magyaw-yaw, muhilak naman siya diretso. Oh, muhilak yun na. Si JB ni. Ay, dila lang way labod sa ako. Madungog na ko yung nanay, yung ingno nana. Nay! Adi, good night eh. Hoy, babae! Sus, mo gilok akong dalungan, makadungugan na. No? Pero, kabalo ka, why do you involve me in this? Pero if you are going to read the whole story, pinagbigyan niya yung nanay niya. Tama? Pinagbigyan niya. Meron akong revelation yan eh. Kahit hindi patak ng oras, bisag dili pa panahon para sa imong milagro, tungod kay naay panginahanglanon, naakay panginahanglanon, pwedeng i-advance sa Ginoo. Come on! Parang wala kayong narinig eh. Nakay ginahulat, dugay paunta, pero kay namay need, i-advance sa Ginoo. Advance man eh. Not yet my time. It's not yet my time. But Jesus drew the first miracle in the wedding of Cana because of this. Na ay panginahanglan nun. Mo na ingon si Apostle Paul, just present your request and your petition before God with thanksgiving in your heart. Na lagi kay madawatan. Ingay mo katapad, hapit na imong ginahulat. Ha? Bisag ingon ato ka insulto ang gisulti ni Jesus, tanawa unsay response ni Mary. Go to the next. Mary's response, ingon ang mama. Ingon ba si Jesus, sige pagkuha mo dito og mga sudlanan. Oh, pagkuha mo mga jars. Ingon ang mama, oh. His mother said to his servants, to the servants, whatever he tells you, obey. Do whatever he tells you.
makita mo talaga sa puso ni Mary. Kaya nga maraming tao ngayon, they even wanted to worship Mary, include Mary in worship, which is, dili siya tama. Because Mary said, I need a Savior. Nanginhanglan po siya mangluluwas. Pero tungod sa iyang gibuhat, daghan kaayo naka-admire kay Mary, daghan kaayo ang na-bless sa iyahang gihimo. Nainsulto na siya sa iyang anak, pero sa iyang giingon, makita nimo wala gyud niya gi kim-kim, wala gyud niya gi taguan ang iyang offense. Ngano man, ningon man siya, do whatever he tells you. Wow. Sama sa ko giingon last Sunday, pwede gyud maingon si Mary ba? Kadungog mo, kadungog mo. Kadungog mo sa gisulti sa kong anak, way batasan no? Way puangon nga anak. Mo ba na dapat buhaton? Giagalagaan ako siya sa gamay pa siya. Di ganin ako siya patungtungan o lamok. Karon singasinggahan ko. Gi-insulto ko. Kung si tanaw ninyo, salbayis nga anak, di ba? Pwede niya sultihan to. Pero sa iyang gingon sa mga servants, sunda lang. Unsa iyang gisugo. Kung ikaw ba ma-offend sa Ginoo, kung ikaw ba mahiubos sa Ginoo, unya na isulti ang Ginoo sa imuha, musunod pa ba ka? Inay mong tapad. Depende. Kung mangayo si Lord og sorry sa ako, wow! Galing mo, Chong. Di ba? Usahay, dagan, kayo ta. Dili lang sa tao ta offended. Usahay sa Ginoo mismo offended ta. Pariya ka tong bata nga nangayog bisikleta. Adto siya dito sa cross. Atong cross niya gatuan, naman to'y nagbitay. Nga tao. Ana siya, Jesus, tagay kog bisikleta, bi. After pila ka bulan, balik-balik yun siya dito sa crucifix. Manggi bisiklitang niabot, oy. Sa iyang una-una siya, para sa iya, wisdom to. Na may Mother Mary dito, inahas kanuna yung panabang. Naman dito, iyang gibalot, si Mary. Tago niya sa ilalom sa katri. Balik siya dito sa cross. Ingon siya, Jesus, di gani ko ni mo tagagbike, di nakakita si mo mama. Nayuban sa tuwa, ingon na ba? Lord, di gani ni mo, ihatag ni si Pogi sa ako, di na ko mangalagad ni mo. Kay nga ano, huwag di ka mangalagad sa Ginoo, makuhaan niya pagka Ginoo. Offense. That offense that we might have today can destroy our life. Kaya sinabi ni Jesus mismo, blessed are those who are not offended of me. Naghatag na siya dag warning. Number 3 offense, no? Kani, grabe ni. Ngayon lang katong disciple, Jesus, imong ermats ba, imong mga utol, nas gawas. Ang tubag ni Jesus, kinsa day nga akong ermats? Kinsa day akong mga utol? Wa na, i-deny na. No? Ingon siya, someone told him, your mother and your brothers are standing outside wanting to speak to you. He replied to him, who is my mother? Uy. And who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. To cut the long story short, 3 intentional offenses coming from Jesus. But Mary did not even care to take not even one offense. She just let it go. She was able to overlook the offense. Muna, importante, ato ning babantayan.
There are times that God has to offend us intentionally. Say it with me, intentionally. So that the real us will come out. Kinahanglan i-offend ta sa Ginoo intentionally para ang atong tinaguan nga kinaiya nga naa sa sulod nga dugay na natong gialagaan nga di mabisto mugawas gyud. Buutan ta sa tanang buutan nato. Pero sa mga salbahis po nato nga kaila, salbahis po ta. Mao man ang gingon ni Fernando po ba to? Ako ay isang mabuting kaibigan. Ngunit masamang kaaway. Oh. Pero most of the time, dili nato mabantayan nga si Jesus di ay ito ang nag-offend sa tuwa. Ako nang pamatudan unya. But there are people, as outside of Mary, who responded correctly, who responded with a rightful heart, no? Or a rightful attitude. Outside of Mary, there are also men in the Bible who took the offense. No? Sa opposite po, napoy mga tao sa Biblia nga, grabe po ang ilahang offense. Ilag yung gidawat ba? Ilag yung gipuyan ng ilang offense. Hangtod nga nakapatay na lang siya. Number 1, si Cain or si Cain. Huh? But on Cain and his offering, he did not look with favor. Wala siya nakakita o pabor sa Ginoo. Wala ni abot ang kalayo para mo-consume sa iyang offering. Totally opposite to what had happened to the offering of his brother Abel or si Abel. Nasuko kayo siya. Tanawa ang gingon din niyo. So Cain was very angry. Not just angry, but very angry. Suko na suko kayo. And his face was downcast. Hugno kayong dagway ba? Silipa daw na yung tapad. Kumustang dagway? No? Kita ka sa taong offended, permanentira na gamugot. Ang uban, sugod na. Peace, Pastor. Kanang tao nga sigig mugot, naakinay kargada sa sulod ba? No. Dili, Pastor, daan mong gisbata pa kung kanang mugutunon na yun ko, gamugtok magyun ko. Dili lagi. Inganti ka. In the process of inner healing na subject, there is something in the inside that holds your response or your reaction nga mugawas sa imong dagway. Unya, pag mo istorya na, ay samot, kabalo ka nga offended ni. Because out of the abundance of the heart, the mouth will always speak. Makita ko na nimo. Si Cain, gipatay ko niya iyang brother tungod sa iyang kaiubos sa Ginoo. Nayuban sa tuwa, di man siguro nato mapatay, pero gipatay nato sa istorya. Character assassination, tungod kay suko ta. We have to be careful. And because of that, Cain was removed even from the lineage of the creation. He was removed. Because it started with an offense. Sama sa kong gingon, dili man na siguro big time nga offense. Boyding gamay ra na siya, ang tawag ni Bishop Perliana, baby monster. Pero kanang baby monster mo, dako mo na. Ang pahit pag yun na, gawas ng budak ko, manganak pag yun. Kanay mong kalagot, no? Manganak na siya panghimaraot, panunglo, murag, bigat-bigat na ang sala nga nahimo. Second, King Saul. Kani grabe ni si King Saul. Hari na siya pero insecure kayo nga hari. Ingon diya, as they danced, they sang, Saul has slain his thousands, and David his 10,000s. Saul was very angry. This chorus or this refrain displeased him greatly. Gakanta-kanta mga tao ba?
No, gaganta-kanta ang mga tao nga si Saul daw slain 1,000, but David tens of thousands. Tens of thousands. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only 1,000. What more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept close eye on David. That was the start. That King Saul wanted David to be killed because he knows one day, wapagani ni nahari, ang mga tao dapig na niya, unsa na lang kag mahari ni. Wala na ko'y pwesto. It started from there. He took the offense from David. Last, before I will close, John the Baptist. Ito talaga. Dito ko talaga na-discover na mahirap talaga yung offense. Pag maghambin ka kasuko, magtago ka kalagot sa imong kasing-kasing, mawala yung kasmapa if you cannot repent. If you will not make a decision to overlook and overcome your offense. Tanawa si John the Baptist. Nag-uul kay kung nagtanawa niya ba? Ingon pa diha, si John the Baptist, kabalo na siya sa iyang ministry. The ministry of John the Baptist is to prepare the way of the Lord. To prepare the way of Jesus. That's why John the Baptist was the one baptizing people on water in the Jordan River, because that baptism is a baptism of repentance. That's why when Jesus came, sabi ni John the Baptist, no. Sabi niya, no way that I can baptize you. I cannot baptize a person who does not sin. Anya, maglisod ko bautismo sa imo agaw, kay wala man kay sala. O kani nga kung ginahimo nga bautismo, para ni sa mga tao nga maghinulsol sa ilang mga sala. Pero ningon si Jesus, just do this for it is fitting for us. Jesus did not say, it is fitting for me, because it was not fitting for him. He is the Son of God. Ang kanyang DNA, direct, original ng DNA, galing sa Holy Spirit. Si John, ingunana iyang pagrespeto kay Jesus. Tanawan ng verse na ni. Ingon siya din, and this was his message. After he comes, the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Grabe ang pag-promote kay Jesus. Because he knows who Jesus is. Kaila siya kinsan Ginoo ni. Kabalo ka anong kaila siya? Because in John chapter 1 verse 29, when Jesus was approaching dito sa place kung asa si John nagbaptize, ningon din the next day he saw Jesus coming down toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Wow. It was John himself who declared that this is the Messiah. This is the Lamb, the Son of God who takes away the sins of the world. But after that, after the ministry of John was already finished, John was put into prison. And Jesus started to do his ministry. And while John was in prison, Jesus doing the ministry, and Jesus' name was so popular than John during that time, because John already stopped the ministry. He was in prison. Tingnan natin ang nangyari. No? After. John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to us. Tanawa ha? Na-meeting si Jesus dito, nagpadala si John sa iyang mga disciples. Ingon ang iyang mga disciples, calling two of them, he sent them to the Lord, asked, are you the one who is to come? Or should we expect someone else? Huh? Anyari?
Bago mo lang nga sinabi, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Bago mo lang nga dineclare na I am the only Messiah that is here today to take away the sins of the world. Bakit biglang nagbago, puso? Bakit biglang bumaliktad? Gipapangutana naman hinoon. Pangutana si Jesus, kung napabay nagsunod niya nga Messiah o manluluwas, o siya na. If you are going to study the scripture, you would really ask this question, anong nangyari? And many of us make a conclusion that John was offended by Jesus himself while he was in prison and Jesus doing the ministry. John got offended. Bakit ko nasabi yun? Huh? John the Baptist sent to us, are you the one who is to come or should we expect someone else? Tingnan mo ang karugtong yan. Next verse. Ayaw mo to, ha? Ito yung sagot ni Jesus. In that very hour, He cured many of infirmities, afflictions, and evil spirits. And to many blind, He gave sight. Jesus answered and said to them, go and tell John the things you have seen. The blind see, the lame walk, the lepers cleanse, the deaf hear, the dead was raised, the poor have gospel preached to them. Tanawa on sa isumpay ni Jesus. And blessed is he who is not offended because of me. Ba't ko nasabing offended si John? Si Jesus mismo nagsabi. Blessed is he. Blessed are you who are not offended because of me. Kung karon dihay, si Doc akong gamiton. Ingon si Lord, kung karon si Doc Himes akong gamiton, di nasan ako gamiton si Yuyong. Malain day si Yuyong kay Doc Himes. Una pa man ko ng Doc Himes, anong mauman na ginagamit ni Tats? Dugay na ko ni simbahan na ni, pwede mo na ni mo sultiyon, di ba? Tats, hirap at ginawa, nagsugod ta diri, upan ta diri. Mao pa'y pagkatao ni Tino, upan na ta. Niya karon, ano si Doc man imong yasay magwali diha? Ako wapalay ko kawali. Pwede. Pwede, no? Pero ayaw ginabuhat ha. Pwede, good. Muna na itabo kang Jesus. In the first place, kabaluman si John. Kinsa si Jesus. Ngano makipagpantay pa man siya kay Jesus? Because nakita na ako ang espiritu ni Lucifer, which is became Satan later, isulod kay John. Unsa ingon ni Lucifer? Ni Luci? No, si Lucifer? Unsa yang ingon? Ningon yun siya. Ha? Namamatay mo? Di mo mamatay. Tistingi ragod. Di lagi mo mamatay. Ang singgit na kuha na, ilad. Oh, di mo mamatay. Pero, pag makakaon mo na nga bunga, ka na nga prutas, makamata mo sa kamatuuran, ug mapariho mo niya. Tanawa ragod ang level sa sala. Mapariho niya. Muna dagang mga tao karon, gusto yun nga sila ang one and only appointed son. Kung saan na lang si Ninong Andre, adopted. Ha? Kung saan na lang ta, adopted na lang ta, siya na lang. Sa lagay na yan, siya na lang. Eh ngayon, nasaan yung appointed son? Di ba? Diba? Daghan karon gusto yun mahimong Ginoo. Okay raman natawagong ka Ginoo. Ginoong Blair Juarez. Oh, Ginang Cheripe Juarez. O basta ang babae ginang, ang laki Ginoo. Tanawa ragod, tanawa ang deception ha. Tanawa ang level din. They were offended
because they belong or they are under the leadership of God, they wanted to level with God. Si John the Baptist, although many would say, because of what John had done, his head was put in a silver plate. I don't agree with that also. But, dili gyud maayo. Ako yung nakitaan ba? Dili gyud maayo nga imuhang atimanon ang imuhang offense. Ayaw na panggaa. Kay kumudako na maglisod na ka o badlong anak. Pag offended ka sa katao, bisag daghan sa isulti mayo, dila na mo tagdon. Nga naman, offended naman ka. Dili ta magbantay. I want to close this. No, let's jump to the closing. No, salamat kaayo sa gunit sa atuang DLP karon. Palakpakan ra gud nato atong DLP operator. You know, wala ko naglisod, no, because of the way you manage the projector. Closing, diretso. Oh. Tanawa ha, pero bantayan na to ni sa closing mismo. Katong na word na closing. Igagaw sa closing. Okay. There are times that it was God who sent the offender. Naay scriptures of Bible, I found out there's a scripture in the Bible that it was God who sent the offender. Let's open our Bible in the book of 2 Samuel chapter 16 verse 5 to 13. Medyo mahaba ito. Ikwento ko na lang. Okay? But you have the verse. You have the scripture. While David and his armies were marching, lakaw sila, naiusa ka tao, nga sige og singgit, kang David og sige pang bato. Okay? Ang pangalan sa usa ka tao, kinsa gayon pangalan na, si Shemai. Si Shemai, sigig singgit. No? Ikaw, David, ikaw ang hinungdan nga nagpatay ka sa among tibok banay. Tungod niya na, ang dugo sa among kabanay, kang King Saul. No, mahimo kang accountable sa iyang dugo. Mo na ang imong anak nga si Absalom, nag-rebuild po sa imuha. He keeps on telling it, he keeps on shouting, hindi lang shouting, gingon din nang labay pagbato. Siyempre, hari ko ni. Di ba? Mura pag presidente ba? Sa tibok presidente sa Pilipinas, si FBR lang ang gilabay o kamatis, ngani katawa lang sa Jensen. Gilabay na siya kamatis si FBR diha, pero ni katawa lang siya. Pero wala pa ko kabaloon sa itabo atong naglabay. No. Pero, imagine ni mo, presidente, labayon, you cannot do that in Thailand. Bisang gani ka ng hari sa Thailand, ka ng bagong hari ka ron, naghamang di ganahan na. No? Pagka ng hari, picture lang sa hari ha. Nagpa-picture ka dito sa Bangkok. Paggawa sa picture, natunga ang ulo sa hari. Patay. Pag i-post mo na sa Facebook, you will be declared persona non grata in Thailand. Accidental na ha, pero imong na-post ba? O nahiwi ba ang naong sa hari? Sa imong picture. Ay wala man kay kalibutan na. Pag imo nang buhaton, delikado imong ginabuhi kung napaka sa sulod sa Thailand. But here, King David was marching with his army, tibuk niyang army, naglakaw sila, ginasinggitan sila. No? Get out of here, you murderer, you scoundrel. He shouted at David, the Lord is paying you back for all the bloodshed in Saul's clan. You stole his throne. Tanawa, di mo na tinuod. Di mo tinuod, nagikawat niya ang trono ni King Saul. Ginoo man nagbutang ang David. Ingon niya, the Lord is paying you back for all the bloodshed in Saul's clan. You stole his throne, and now the Lord has given it to your son, Absalom. Grabing singit-singit. Pero,
Bisag unsa ka kuan no, namang gyud kay kanang naagyoy close in bodyguard ba? Ang iyang close in bodyguard si Abisai. Ingon si Abisai, kinsa man ni tawhanan ni? Who is this dead dog that's shouting and mocking my king? Allow me to go to him, and I will cut off his head. You can read it in the scripture. Ingon si Abisai, kinsa maning tawhanan ni nga magsulti yung nana sa akong hari. Paadtuwa lang ko dito, manaharin. Mangayo man gina sila og permiso. Paadtuwa ko diya manahari, kay kanang liog ka na, putlo na ko na ba? Pero tanawa ang tubag ni David. Grabe ang tubag. No? Verse 10. Verse 9 man to ningon si Abisai. Verse 10. No, the king said, who asked your opinion? Your son of Seruiah. If the Lord has told him to curse me, who are you to stop him? Wow. Pwede di ay? Pwede di ay nga Ginoo manugo og tao nga mutunglo nimo. Pwede di ay. Basig ka nang sigig pangaway nimo, Ginoo nagpadala na. Manabi sa unsaon nimo rebuke, in Jesus name bahawa, in Jesus name bahawa. Unsaon niya paghawa nga si Jesus man to imong gi-rebuke. Nasabtan ninyo? Magbantay ta. Kay basig ka ng offender, si Jesus mismo nagpadala ana. Tanawang gingon ni David, oh. Then verse 11, kaduhagin niya gimension. Then verse 11, then David said to Abishai and to all his servants, my own son is trying to kill me. Doesn't this relative of Saul have you even more reason to do so? Leave him alone. Let him curse. For the Lord has told him to do it. Wow. Posible nga karong buntaga, naay ginaistorya ang Ginoo. Basag di lang na. Ako'y nagsugo, anak. Para mabantayan nimo ang imuhang kinaiya, nga dugay na nimong gitipigan diha sa sulod, nga dili makasulod-sulod tungod kay wala man ko'y mangaway nimo. Karon nga nako'y gisugo para awayon ka, makita nimo ni gawas ang imuhang tinuod na kolor. Oo. Nakita na ako sa Facebook, niingon gid siya. Hindi mo ako kilala kung gaano ako kabangis. Asawa ni pastor, ha? Hindi mo ako kilala kung gaano mo ako kabangis. Huwag mo akong subukan. I'm ready to go back to my old. Wow. Huwag naman po. Kung naaman tayong mga kasakit karon, no. Ako nakikistorya ko sa inyo. Dili bilang pastor, kundi bilang amahan ani nga church. Sakit man gyud. Traidoran ka, sakit. Imarauton ka, sakit. Insultuhon ka, sakit. Sakit man gyud. Pero let's learn to process everything. Let's learn to be humble before God and say, Lord, I decided that I will never take that offense. Sa mga peace champions nga narinig, daghan ang nagbudhi sa inyo. Daghan mo kabingkil sa inyong grupo. O posible nga hantod karon inyo pa nang ginahambin. Posible nga hantod karon inyo pa nang ginabitbit. Di na ako na matawad, pastor, di na. Patsultihan ti kaigsoon. Hangtod dili nimo na ma-overcome, malampasan, wala kay laing paingnan. Sayang ang ikaduhang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Dili gyapon siya mapuslan nganuman
na nagpuyo man ka, nipili man ka sa pagpuyo, sa kasakit, sa pagbudhi, sa pagtraidor, sa pag-abandon sa inyuhang kinabuhi. Karong adlaw, nang hangyo ko kaninyo, atong desisyonan nga atong talikdan. Ang bisang unsang matang sa kahiubos, kasakit, kaligot-got, kapungot. This week, reveal ng Ginoo sa ko. Kabalo ka nga nung mag-lisod ka, kabalo ka nga nung struggle, usahay. Tungod ka ikaw mismo, offended ka sa imong kagalingon. Oh. Sige lang kag balik-balik sa panghuna-huna nga di ka maing pastor. Sige lang kag balik-balik sa panghuna-huna nga failure ka as a pastor. Nisulod na sa akong panghuna-huna. And the Lord revealed to me this week, that's why you are offended by your own self. Because of the failures, quote-unquote, that you have done in the past. Forgive yourself. Nayuban siya sa tuwa din nagmahay ka. Kung nagmahay ko, anong nagdesisyon ko, mag-NPA ko. Nagmahay ko, nagdesisyon ko, anong mag-rebuild ko. It's good. Nga nakay-realization. Pero, kalimti na to. Sa usa ka haling o sa isa ka sugnod, abo na to siya. Huwag na kayo mahimo ng abo. O di na po na musika pagbalik. Pero karon na kay pwedeng mahimo sa imong ikaduha o bagong kinabuhi. Amen ba? Unsa may nahitabo sa ato sa niagi, na ay nang himaraot nato, na ay nagtraidor nato, na ay nagpatanggal nato, siguro sa atong trabaho, na ay nagsutsot, na ay mga sip-sip, na ay mga bisan pa sa sunod siguro sa simbahan. No, kay di man exempted di simbahan, kay di man po di mga perpekto. Na ay mga na good Samarites. Oh, feeling good Samaritan ba, pero Samarites gyapon. Gipaagi pa prayer meeting, gipaagi pa prayer request. Nang libak na diay. Bisan pa og ingon na. I ask you today, let's come to Jesus. The song says, give me Jesus. And Jesus is the only one who can remove that offense. Jesus is the only one who can heal those hurts that we have today. Manindog ta? Ato lang i-lay down nga nakang Jesus. Unya, timan ini, pag ma-overcome ni mo ang offense, ingon pa ni Jesus, you will be blessed. Amen. Usahay makaingon ka, dili unta ko maingon ani ba? Kung wala ning tawhanan ni, grabe ning gibuhat sa kuwa. Karong adlaw, it's not about that person who hurt you, but it's all about you and God. Say to God, Lord, dili lang ni akong giagian, pero nakadungog ko sa imong pulong that I have to overlook offense. All I have to do, Lord, is to obey. Karong buntaga Ginoo, piliun gyud nako, Lord, bisag nag-struggle ko, naglisod ko, Lord, piliun gyud nako nga mopasaylo, piliun gyud nako Ginoo nga akong i-overcome ang akong kaligot-got, kalagot o kapungot. Labi na ang akong kasuko sa akong kinabuhi. Ug ako sang pasayloon, Lord, ang akong kaugalingon. Kay kung mapasaylo na ko kung kaugalingon, Lord, sayon ra magpasaylo sa ubang tao.